mga araw na iyon, pumili si Saul ng 3,000 Israelita at isinama sa paghahanap kay David sa bundok ng mailap na kambing. Nang matapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, nanabi siya sa may bunganga ng kuweba sa tapat ng kulungan. Samantala, sina David ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na marahil ang katuparan ng salita ng Panginoon na, ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo." Palihim na lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, siya'y inusig ng kanyang budhi pagkat para na niyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ng Panginoon na lapastanganin ko ang hari na kanyang hinirang." At napakiusapan niya ang kanyang mga kasama na huwag galawin si Saul. Ito na may nagtindig na at nagpatuloy ng kanyang lakad. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at humiyaw, "Mahal kong hari." Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, "Bakit po kayo naniwala sa nagsabi sa inyo na ibig ko kayong patayin? Pinatunayan ko ngayon na hindi totoo yun. Nang kayo'y manabi sa may bunganga ng kuweba, ibig kayong patayin ng aking mga kasama, ngunit hindi ako pumayag. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari pagkat siya'y hinirang ng Panginoon. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng inyong balabal. Kung ito'y napiraso ko sa inyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang katunayan na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin. Ang Panginoon ang humatol sa atin. Siya na ang bahala sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Gaya ng ating kasabihan, masamang tao lamang ang gumagawa ng masama, ngunit ako ay di maaaring magbuhat ng kamay sa inyo. Sino ako upang paghanapin ng hari? Ako'y tulad lamang ng isang patay na aso o kasinliit ng pulgas. Ang Panginoon ang humatol sa ating dalawa. Siya ang higit na nakaalam tungkol sa usaping ito at siya ang magliligtas sa akin laban sa inyo." Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "David, anak ko, ikaw nga ba iyan?" At siya'y nanangis. Sinabi pa ni Saul, "Higit kang mabuti kaysa sa akin. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon. Hindi mo ako pinaslang, bagamat maluwag mong magagawa. Bihira sa tao ang makagagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon sa kabutihan mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ang magiging hari ng Israel at natitiyak kong mapapanatag ang bansang ito sa ilalim ng iyong pamamahala." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Mahabag ka, o aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo lumalapit upang ako ay maligtas, pagkat aking nasumpungan sa lilim ng iyong pakpak. Ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Yaong aking tinatawag ang Diyos sa kalangitan, ang Diyos na nagdulot ng lahat kong kailangan. Magmula sa kalangitan diringgin ang aking hibik. Ang lahat ng kaaway ko'y lubos niyang magagahis. Ang tapat niyang pagmamahal at matatag na pag-ibig, ihahayag ito ng Diyos sa aking di ikakait. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ihayag mo sa itaas, O Diyos, ang kabantugat, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Poon kami kaawaan at lagi mong kahabagan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.
Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong muli. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan nakikita natin ang ating buhay, pananampalataya, lalong-lalo na ang kahulugan ng pagsunod natin sa ating Panginoon sa liwanag ng Salita ng Diyos. Sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, sinabi doon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasama niya, suguin, mangaral. Sa pagkakataon na ito ay halos walang ideya ang 12 kung ano ang ibig sabihin ng pagpili sa kanila ni Jesus at saan ito hahantong. Malamang di nila napansin kung bakit sila'y 12 din. Mahalaga ang numero na ito, 12 ang numero ng tribo ng Israel. Sa pagtawag niya sa 12, simpleng mga kalalakihan, sinisimulan ni Jesus ang pundasyon ng bagong bayan ng Diyos, ang simbahan. Ang 12 haligi na kung saan itatayo ang simbahan. Tinawag niya silang mga apostol. Ibig sabihin, sinugo. May 2 ideya na pwede nating tutukan dito sa ebanghelyo na ito. Una ay nais muna niya silang makasama, maging malapit sa kanya, magkaroon sila ng malalim na relasyon, ugnayan. Pagkatapos ay misyon, suguin upang mangaral. Maging malapit sa isa't isa. Tinipon sila sa paanan ni Jesus sa tuktok ng kaburulan, malayo sa karamihan. Solo sila ni Jesus at malaya sa kadalasang mga pampagulo. Tahimik na pagkakataon, para bagang retreat, di ba? May mga pagkakataon kailangan tayong mag-retreat. Kailangan natin makapag-isa minsan para makausap o masolo ng Panginoon. Makipagdialogo sa Panginoon na tumatawag sa atin, sa kanila, para maging apostol. Makasama si Jesus saan man siya pumunta, maging bahagi ng kanyang buhay araw-araw sa pamamagitan ng kanilang pakikisa kay Jesus, mapagwawagian nila ang maraming puso at kaluluwa patungo sa Diyos. Sa pagsama nila at pakikinig kay Jesus, unti-unti mababatid nila ang mga pananaw niya sa mga bagay-bagay. Ang kanilang isip at puso ay mapuno ng kaalaman ng pag-ibig ng Ama para sa kanila at sa mga taong nakapaligid sa kanila, lalong-lalo ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga panahon-taon ng pagiging malapit kay Jesus ay kinakailangan upang sila'y maging Kristiyano. Ibig sabihin, katulad o kaisa ni Kristo. Ang kanilang paglilingkod kay Jesus, pagdating ng oras bilang mga testigo na magtutungo sa bawat sulok ng daigdig, ay nag-uugat dapat o sanhi na nag-uumapaw na biyaya sa kanilang puso na dulot ng kanilang pananatili sa kanilang Panginoon at kaibigan.
Ganon din na nangyayari sa amin sa mga magpapari. Kinakailangan ng panahon ng seminaryo upang magkaroon kami ng intimate relationship kay Jesus. Kaya mahalaga ang paghuhubog ng seminaryo. Kasi hindi ka naman basta-basta lalabas at magpapahayag, papakilala mo si Jesus, kailangan mo muna siyang makilala ng puspusan. Ganun pa man, ang pagiging malapit kay Jesus ay hindi ang kabuuan ng kanilang bokasyon. Ito ay preparasyon dahil may panahon na sila'y mawawalay sa Kanya sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Mahihiwalay sila kay Jesus kapag umakyat na siya sa langit, kapiling ng Kanyang Ama. Sasamahan sila ng Espiritu Santo at sila'y magpapahayag sa lahat ng mga bansa. At ang liwanag ni Jesus ay makikita sa maraming tao. Mga kapatid, ang buhay natin bilang mga saksi at Kristiyano ay nahuhubog sa dalawang muka ng layunin ni Jesus. Pakikisa sa Kanya at humayo bilang apostol, sugo ni Jesus. Parehong mahalaga at kinakailangan. Kung walang malalim na ugnayan kay Jesus, ang ating misyon o paglilingkod ay sariling sikap lamang, na napakababaw lamang. Kumbaga, para ka lang nagtitinda o salesman ng relihiyon. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, maraming salamat, Panginoon, naming nasa langit. Tinawag mo kami upang makapiling ka. Pinagaling at naging sisidlan ng iyong awa at habag. Gawin mo kaming katulad mo at puspusin ng iyong espiritu upang maipakita ang iyong dakilang pag-ibig maging sa aming mga kaaway at mamuhay na nagtitiwala sa iyo. Naway magkaroon kami ng tapang upang maipalaganap ang mabuting balita ng iyong paghahari. Hiniling namin to sa pamagitan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.